Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para gumawa ng reaction video. Itong video na to ay mga napapanahon sa ngayon, mga latest na balita. Hindi tayo nagbabalita kundi nag-ano lang tayo, gumagawa ng reaction, comments sa kung ano yung mga saloobin natin. Pwede rin naman kayo mag-react diyan o comments. So para malaman din ng taong bayan na kung ano yung mga saloobin ng mga tao. So itong video na to ay galing kay Kyle TV. So please paki-subscribe sa kanya. And also siyempre paki-subscribe ang ating YouTube channel, like and share para ito na lang ang tulong nyo para makagawa pa uli ako ng mga video na katulad nito. Okay? Itong video natin nire-react ay ang China. Ang China ay binantaan ang mga bansa. Mga missile warhead nakahanda na ngayon. Wow! Nakahanda na ngayon mga missile warhead ng China. Ba, nakakatakot yun Grabe na, puro banta. Tignan natin kung totoo to. Pisa na natin. China experts binalaan na ang bansang Amerika sa pagpapalakas ng presensya ng mga militar nito sa paligid ng bansang China at sa karagatan na sakop ng China. Samantala ayon pa sa news report nagkakaroon na din ng mga pag-alala patungkol sa mga lalong pagpapadami at pagpapalawak ng mga nuklear sa pagitan ng dalawang bansa, ang Estados Unidos at ang bansang China. Alam nyo ba mga kasama na halos 10 hanggang 100 na nuklear ay kaya ubusin ang buong sanlibutan? Wow, nakakatakot naman. 100 nuclear, kayang pumatay ng sangkatauhan. So, nakakatindig balahibo to, no, mga guys. So, diretso natin. Well, maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video kung saan pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi kang na-update sa ating mga susunod pa na videos. Kaya naman wag na nating patagalin pa ito. Simulan na natin. Habang naghahanda ang Administrasyong Biden para sa personal na pagpupulong ng Pangulo kay Xi Jinping ng China, ipinaliwanag ng isang dalubhasa sa patakarang panlabas kung bakit hindi dapat mangyari ang pagtitipon sa una. Tinitimbang ni Chiang ang epekto ng pagpupulong ni Pangulong Biden ngayong buwan kay Chinese President Xi Jinping sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa San Francisco. Sa pagpupulong ay sana magkaroon ng pagkatunaw ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ngunit ang dalubhasa sa patakaran ay nagtalo para sa isang kumpletong decoupling mula sa China, na nagbabala na ang bansa ay bukas lamang sa mga talakayan ng US dahil ang kanilang ekonomiya ay hindi lumalaki sa bilis na mayroon ito sa mga dekada. Ang pakikipag-usap tungkol sa pagkontrol ng armas sa China sa ganitong theoretical na kahulugan ay hindi masama. Ngunit ang punto ay, kailangan mong magkaroon ng isang kasunduan na napapatunayan. Ang China ay palaging tumanggi na pag-usapan ang laki ng arsenal nito, at ang isang hindi mapapatunayang kasunduan, na malinaw na magugustuhan ng komunidad ng pagkontrol ng armas, ay hindi para sa pinakamahusay na interes ng Estados Unidos o ng internasyonal na komunidad. Kasi alam nyo, itong China, isa sa mga maraming armas. Kaya hindi takot Hindi takot ang China o itong mga Chekwa na ito makipaggera sa superpower sa Amerika. Pero wala pa naman napapatunayan ng mga Chekwa, 'di ba? Mga incheck na to tungkol sa gera, 'di ba?
So ang Amerika subok na sa gera eh. Talagang bumubura ng bansa yung Amerika. Pero itong mga incheck na to, ewan natin hanggang puro banta lang, puro bunganga lang, no? Kaya ewan natin kung totoo yung sinasabi nila o hindi. Sige, diretso pa natin. Ang karagdagang reaksyon sa nalalapit na pagpupulong ni Biden, tinawag ito ni Chiang na baliw lang, na sinasabing hindi pa handa ang administrasyon na harapin ang talagang kakilakilabot na katotohanan ng geopolitics ng China. Ang kalihim ng Treasury ng Estados Unidos na si Janet Yellen ay unang makikipagpulong sa Vice Premier ng China bago ang pagtitipon ng Pangulo matapos na maglatala kamakailan ng Washington Post op-ed na nagmumungkahi na mayroong paraan para sa Amerika at China na magtrabaho at makipagkumpetensya sa isa't isa. Ang aming layunin ay hindi mag-trigger ng isang hindi maayos, pakyawan na pullback ng pribadong sektor mula sa China. Mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga chain at ekonomi. Ayon pa sa Taiwan Defense Ministry, ang pangyayari ay halos isang araw tumagal noong araw ng Miyerkules, at sinasabi nito na sa 43 military aircraft ng China ay pumasok ang 37 warplanes ng China ang lumusot sa median line ng Taiwan Strait, na kung saan ay hindi na kinikilala ng bansang China, o hindi na ginagalang ng China, ang informal divider sa pagitan ng isla ng Taiwan at ng kanilang bansang China. Samantala naka-monitored 24 oras ang Taiwan Defense Military sa mga aircrafts. Ang mga maniobra ng militar ng China ay nakikita na nilayon upang sirain ang moral ng mga Taiwanese, pagkapagod sa mga piloto nito, at iba pang tauhan, at pagsusuot ng kagamitan nito. Sa kabila nito, ang kasalukuyang katayuan ng de facto na pagsasarili ay nananatiling malawak na popular sa mga botante ng isla. Ang budget ng pagtatanggol ay nadagdagan upang bumili ng mga bagong kagamitan mula sa US. Ang punong kaalyado nito, at upang makagawa ng ilang mga item sa lokal. Samantala sinabi naman sa ulat na inactivate ng bansang Taiwan ang kanilang land-based missile systems, para kung mayroong hindi inaasahang pangyayari ay alerto ito at mabilis na magagampanan ang tungkulin para sa mga hindi kanais-nais na ginagawa ng mga fighter jets at mga barkong pandigma ng bansang China sa mismong loob ng isla ng Taiwan. Kaya nyo, no? Naka-alerto ang Taiwan. Talagang naka-alerto. Kasi nga, mayroon silang banta galing sa mga Chekwa na naka-ready, nakaposisyon na eh. Nakaposisyon na ang mga military equipment, jet fighter, mga naval power ng China, pasugod na sa kanila. Kaya nga, itong Taiwanese na to, talagang naghahanda na. So, malaking gulo talaga to. Pero hindi mangyayari yon kasi ang Amerika ang susunod na makakalaban ng mga Chekwa. 'Di ba? So, tuloy pa natin. Samantala ayon sa mga residente ng Taiwan, sanay na sila sa mga ganitong gawain ng mga militar ng China, dahil taon-taon ay talagang nangyayari ito. Sa isang pandaigdigang forum sa pagtatanggol sa Beijing noong Lunes, inulit ng pangalawang ranggo ng opisyal ng militar ng China na si Gen Zhang Yuxia ang mga banta ng gobyerno ng China na Ayan puro na lang banta ng China ang nangingibabaw. Puro banta. Kumbaga sa manok, girian. Pero hindi naman wala naman nangyayaring sagupaan. 'Di ba? Takot lang nila. gumanti laban sa mga hakbang tungo sa pagtatatag ng formal na kalayaan ng Taiwan, na nagsasabing kahit sino ang magtangkang hatiin ang Taiwan mula sa China sa anumang form, hinding-hindi papayagan ng China at ng militar ng China na mangyari iyon. Ayan na naman, hindi papayagan ng China yung paghihiwalay ng Taiwan sa China. Ang tagal ng history yan eh. Noon pa yan, hanggang ngayon kapirasong lupa o buhangin. Hindi naman nakukuha ng mga incheck na to yung isla ng Taiwan, 'di ba?
So, ibig sabihin hanggang hanggang bunganga lang. Sa digmaan sa pagitan ng mga Hamas at Israel, ay tila napupuno na sa galit ang Israel Military Forces na kung saan tila, kahit sumusuko na ang mga Hamas kapalit ng paglaya ng mga bihag ay patuloy pa din sa ngayon ang mga pagpapasabog ng bansang Israel. Na kung saan ay wala nang magawa ang Hamas kundi lumaban na lang din ng bala sa bala. Gayunpaman tila nasa likod pa din ng Israel ang Amerika, na tila hindi umaalis sa pwesto nito sa karagatan, at nakaabang sa mga kalaban ng Israel. Ayan na ang Israel. Iba kung magalit ang Israel, 'di ba? Talagang pupulbusin talaga sila. Itong Hamas ngayon, no? Pinupulbos na kahit gusto nang sumuko. O binigay na nga yung bihag eh. Pero binobomba pa rin, talagang gustong burahin sa mundo. Paano? Sino ba nag-umpisa naman, 'di ba? Sila naman nag-umpisa, mga Hamas eh. O siyempre, talagang magagalit tong Israel. Talagang bobombahin sila, uubusin talaga sila. Ganyan ang Israel. Sa digmaan sa pagitan ng mga Hamas at Israel, ay tila napupuno na sa galit ang Israel Military Forces na kung saan tila, kahit sumusuko na ang mga Hamas kapalit ng paglaya ng mga bihay, ay patuloy pa din sa ngayon ang mga pagpapasabog ng bansang Israel. Na kung saan ay wala nang magawa ang Hamas kundi lumaban na lang din ng bala sa bala. Gayunpaman tila nasa likod pa din ng Israel ang Amerika. Oo. Pag ganyan, wala nang magagawang Hamas, no? Talagang magpakamatay na sila habang binobomba. Ganyan magalit kasi sila nag-umpisa eh. 'Di ba, yung mga Hamas eh. O siyempre tatapusin ng Israel. Sila ang tatapusin. Na tila hindi umaalis sa pwesto nito sa karagatan, at nakaabang sa mga kalaban ng Israel. Matapos maglunsad ng pag-atake ang ilang grupo na kontrolado ng Iran sa Iraq at Syria, at ang paglunsad ng mga missiles at drone mula sa Houthi sa Yemen, at ngayon ang Hezbollah sa Lebanon, Amerika inabisohan ang USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group na maghanda na. Yun, no? Yung Carrier Strike Group ng Amerika, inutusan na maghanda na sa panibagong pag-atake. Yun ang nakakatakot yan, yung Carrier Strike Group ng Amerika. Once na pumosisyon yan sa isang bansa, sigurado, pulbos ang isang bansa. Dagdag pa dito, inactivate na rin ng Department of Defense ng Amerika ang pag-deploy ng THAAD missile at mga karagdagang batalyon para sa Patriot missiles sa buong rehiyon ng Middle East para sa proteksyon ng mga tropang Amerikano. Ayun, no? Tingnan mo. Napakatalino talaga nitong Amerika. Nagpadala ng mga Patriot missile, mga air defense system sa Middle East. Tingnan mo naman, ganyan ka-advance ang Amerika pagdating sa gera, sa digmaan. So nakakatakot ang Amerika. At sa pagtatanggol sa Israel, walang may gusto ng digmaan, mga kabayan, pero huwag nilang hamunin ang Amerika, dahil iba ang lakas na meron si Uncle Sam. Oh, yan. 'Di ba? Sila lang nananahimik yung Amerika eh. Kaso sila ang naghahamon kay Uncle Sam. Uncle Sam sa Amerika. O 'di ba, siyempre barako yung Amerika eh. Bubumbay, gaganti at gaganti yan, siyempre. Sila nag-umpisa eh. Kagabi, isa na namang miyembro ng Hamas ang nasawi sa ginawang operasyon ng IDF. Hezbollah walang tigil na binomba ng Israel. Ito ay matapos sabihin ng IMD na pinili ng Hezbollah na sumali sa digmaang ito, sila ay magbabayad ng malaki. Ayon sa panibagong impormasyon, Ayan, Hezbollah sumali sa digmaan ng Hamas at Israel. Ayun ang napala nila. Pinagbubomba rin sila. Kawawa tuloy. Grabe, 4 na cruise missile at 15 drone ang pinabagsak ng barkong pandigma ng US.
Sa ngayon ay walang makakapigil sa mga Israeli military forces na pulbusin ang Hamas, na kung saan ay alam naman natin na malaki talaga ang galit ng mga taga-Israel, lalong na sa mga Hamas. O, tingnan nyo hanggang ngayon kahit sumusuko na ang Hamas, talagang gustong-gusto ng pulbusin ng Israel. At nandiyan lang sa likod nila ang Amerika. So talagang sila nag-uumpisa. Nananahimik yung Israel paulan ng ba nila ng mga rocket nila. O siyempre, magagalit nga yun. Di ba? Na kung saan ay talaga namang pinupulbos ng Israel Air Forces ang mga kuta o kinaroroonan ng mga Hamas. Samantala, hindi titigil ang Amerika sa pagtulong dito. Kung saan ay alam din naman natin na malapit na magkaibigan ang dalawa. Ayan, tingnan mo mga bomba, lalakas, no? Isang missile lang, giba isang building. Ganyang kalakas ang armas ng Israel. Lalo pa yung armas ng ng missile ng Amerika. So, di na ba sila natakot diyan? Tapos babrasuhin nila yung Amerika at saka Israel. Nako. Dalawang bansa ang Amerika, ang Israel. Well, nakasubaybay pa din sa Hamas ang Amerika. Gayunpaman, maaring hindi pumayag ang Israel sa kagustuhan na palitan o kondisyon ng Hamas, na kung saan ay sinasabi nito na umpisahan mo, tatapusin ko. Yan ang mala Fernando Poking na sinabi ng Israeli forces. Kaya naman mga bansang kalaban dyan ng Amerika, wag na kayo mag-umpisa ng digmaan kung hindi nyo kakayanin ang lakas. Kaya nga talagang pag inumpisahan nila, siyempre gaganti Amerika at Israel. Ganyan ang Amerika. Kumbaga umpisahan nyo, tatapusin ko. Ganon ang Amerika at saka Israel. So di na sila natakot sa ganong mga desisyon Ng tambalang Israel at America Military Forces. Samantala, nagkaroon naman ng paglusob sa Amerika, gayunpaman walang nasaktan o nasawi sa engkwentro. Madami naman ang mga bansa na tila nagrarally upang palayain na ang mga Palestino at bigyan ito ng sapat na mga makakain, maiinom, supply ng kuryente, iba pa. Nasa ngayon ay tila kaawa-awa ang mga Palestino dahil sa pagputol ng mga resources na kinakailangan upang mabuhay. Sa ngayon ay di pa din makapaniwala ang nakararami sa kung ano ang kinalabasan ng digmaan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Dahil kung buhay ang nawala, buhay din ang magiging kapalit. Oo. Yan ang tila ipinapahiwatig ng gyera. Madaming mga bansa ang tila naawa na sa mga sibilyan na nadadamay sa matinding digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaya naman ay masasabi natin na gusto na din tumulong ng mga bansa dito. Na ang iba pa nga ay nagpapadala ng malalakas na puwersang pandigma upang puksain na ang mga salarin sa nangyayaring kaguluhan na ito. Katulad na nga lang ng Estados Unidos na patuloy pa din ang pagtulong sa Israel. Ito ay upang ipaghiganti ang kanilang mga mamamayan na nadamay sa mga pagsabog. Madaming mga bansa ang tila naawa na sa mga sibilyan na nadadamay sa matinding digmaan sa pagitan ng Israel. Kaya nga marami na rin na mga sibilyan ang nadadamay sa gera ng Israel at Hamas. Pero wala tayong magagawa, kasama sa digmaan yan yung mga sibilyan At Hamas. Kaya naman ay masasabi natin na gusto na din tumulong ng mga bansa dito. Na ang iba pa nga ay nagpapadala ng malalakas na puwersang pandigma upang puksain na ang mga salarin sa nangyayaring kaguluhan na ito. Katulad na nga lang ng Estados Unidos na patuloy pa din ang pagtulong sa Israel. Ito ay upang ipaghiganti ang kanilang mga mamamayan na nadamay sa mga pagsabog. Hindi pa din matigil ang kaguluhan sa Israel at Gaza, na kung saan ay tila palubog na ang Gaza sa mapa dahil sa mga pangbobomba na nangyayari at mga airstrike na tuloy-tuloy pa din hanggang sa ngayon. Kita mo, sa Gaza, pinagbubomba hanggang ngayon ng Israel. Dapa na nga yung syudad Kasi nga, sila naman nag-umpisa di ba? Kaya talagang pupulbusin talaga sila ng Israel. Na kung saan nga ay pati na ang mga hospitals ay nadadamay dahil sa mga pagsabog na ito. Na pati na ang walang mga kinalaman na mga sibilyan ay nadadamay at nawawalan ng buhay sa madugong digmaan na ito.
Samantala ay madaming mga bansa pa din naman ang maaring makialam dahil sa digmaan na ito. Amerika hindi pa nakontento sa ipinadalang US Carrier Strike Group, sa halip nagpadala pa ito ng isang carrier para sumabak sa giyera. Mga armadong grupo ng Hamas mukhang desperado na sa digmaan, na kung saan kahit na ang huli nitong pag-asa ay nabigo pa. At ito ay ang panawagan kay Russian President Vladimir Putin na subukang kumbinsihin ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na itigil na ang mga isinasagawang pangbobomba at pagsasagawa ng airstrike sa Gaza Strip. Oh, yan Sumusuko na ang Hamas. Pero sila naman nag-umpisa, 'di ba? So siyempre, tatapusin sila ng Israel. Israel ang tatapos sa kanila ngayon. Sumusuko sila, ayaw naman pakinggan ng mga Israel. Kaya gusto ng Israel talagang ubusin yung lahi ng mga Hamas. Ganyan. So, kumbaga, inumpisahan mo, tatapusin ko gano'n ng Israel. So, okay, no? So, mga guys, sana nagustuhan nyo yung ganitong reaction video na mga latest na balita. So, okay, kung nagustuhan nyo, please subscribe, like, and share nyo na rin. Okay? Ang mahalaga sa akin ay subscribe and like. Okay, please. Para makagawa pa ako ng mga marami pang reaction video na katulad nito.